Dismayado si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga aberya sa estruktura ng Philippine Film Heritage sa Intramuros, Maynila. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kung titingnan mo lalabas ang Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, tila tapos na ang kabuuan ng gusali. Pero kung iisa-isahin ang loob ng estruktura, ilan sa mga bahagi nito ang hindi pa tapos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang proyekto ay hawak ng Great Pacific Builders and General Contractor Inc. na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Nagkakahalaga ito ng halos 108 million pesos. Itong building na to, instead na ngayon dapat ito-turn over dahil ngayon yung supposed to be tapos na, September 4, 2025, makikita natin kung paano ba ito nagawa at bakit nakakadismaya. Ang Cinematheque kung saan sana magpapalabas ng mga pelikula, kinukumpuni pa. Ilan din sa nakitang aberya ang mga tagas umano sa drainage system sa palikuran. Ilang flooring na dapat ay nakatiles, sinimento na lang din, at hindi rin natapos ang heat insulation sa ilang bahagi nito. Dagdag pa ni Castro, hindi alinsunod sa quality standards ang elevators, gayon din ang emergency exits. Pati ang alulod sa unahang bahagi ng gusali, hindi maayos ang pagkakalagay, dahilan kaya diretso ang tulo ng tubig sa main entrance nito. Sabi ni Castro, ipinapakita nito na maaaring hindi lang flood control projects ang may aberya. Lumalabas dito, hindi lang mukhang flood control projects ang naaapektuhan. Maraming infrastructure, mga buildings, mga programa ng gobyerno ang mukhang maaapektuhan dito. Kaya tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng Pangulo dito. Proyekto ang gusali ng DPWH na handog ni First Lady Liza Marcos para sa film industry. Kaya ikinadismaya raw ito ng unang ginang. Nung kinausap niya kami dito, talagang siya mismo ay talagang dismayado. Kasi ang First Lady kasi, pag gusto niya ng trabaho, dapat maayos. Dahil hindi naman ito tinitipid, tama naman yun sa bidding. So, dapat ayusin ang trabaho. Kapag nakipagkontrata ka, huwag ka nang kukuha ng maraming kontrata kung di mo naman kayang tapusin. Hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila sa ngayon ang kontraktor. Paiimbestigahan naman daw kung may naganap na sabwatan sa DPWH at sa kontraktor nito. Kasi kung mapapakita talaga natin, ito makikita naman natin kung bakit nagkaganito, kung wala silang valid reason, kung bakit hindi nila ito na-turn over ng tama at naaayos sa kontrata, pwede sila makasuhan unang-una, civil liability, meron to. Diba? Kung meron makikitang panloloko, hindi maikakaila na pwede sila makasuhan ng estafa. Depensa ng kampo ng Diskaya. Hindi na ang Great Pacific and General Contractor ang gumagawa ngayon sa Cinematheque dahil noong pinarevise daw ito ng pamunuan ng Philippine Film Heritage Building sa ibang kontratista na ito ibinigay. Sa phase 1 pa lang po, na-turnover na po yung cinematic room. Doon po sa implementing agency, okay? So, ang nangyari po doon, nung nakita po ng pamunuan ng, ano ba yun? Philippine Film something, no? Na si chairman, yung kanilang chairman, no? Nirevise po yung plan, yung specs po ng cinematic room, okay? Pero tandaan po niyo yun, kasama po yun sa kumpletong proyekto na i-turn over under phase 1. Okay? Ni-revise po yun. So kumuha po sila ng ibang kontratista. Okay? Ang gumagawa po doon ay hindi po ang Great Pacific Builders and General Contractor Inc. Kundi po ang gumagawa po doon ay Theater Box Solutions and Services Corporation. Hindi po amin yon. Isa rin sa inaalala nila ay kung paano tatapusin ang phase 2 ng gusali, lalo pa at tinanggalan sila ng accreditation ng Philippine Contractors Association Board. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.